Alam mo bang may 10 Asian countries na hindi na kailangan ng US visa pagdating ng 2025? Oo, hindi na kailangan ng interview, bayad o matagal na proseso. Para kang may express pass papunta sa Amerika. Pero teka, bakit sila? Anong meron sa mga bansang to? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Simulan natin sa Brunei. Malit lang tong bansa na to sa Southeast Asia pero grabe ang yaman. Dahil sa langis at natural gas, halos wala nang buwis ang mga tao roon. Ang gasolina, minsan mas mura pa kaysa sa tubig sa convenience store. Tapos yung sultan nila, may palasyo na may halos 1,800 kwarto. Parang hotel na di mo mauubos libutin. Pero kahit ganito sila kayaman, konti lang ang turista kasi mahigpit ang batas at halos walang nightlife. Tahimik at konserbatibo ang lipunan, kaya nakakagulat na visa-free sila sa 2025. Pero kung iisipin mo, may punto ito dahil mababa ang krimen, matatag ang ekonomiya at maayos ang relasyon nila sa Amerika. Sunod naman ang Taiwan. Alam mo ba na halos lahat ng gadget natin may parte na galing Taiwan? Sila ang gumagawa ng higit 60% ng microchips sa buong mundo. Kaya kung wala ang Taiwan, baka matigil ang mga cellphone, laptop at kahit kotse. Pero ang interesting dito, hindi pa nga sila opisyal na bansa sa mata ng United Nations. Kahit may tension sila sa China, hindi napipigilan ang pag-unlad nila. At dahil napaka-importante nila sa global tech industry, ayaw ng US na mawala sila sa picture. Kaya ayun, libre na rin silang pumasok sa Amerika. Isipin mo, milyon-milyong Taiwanese na ang bumibisita taon-taon sa US, kaya mas lalong lalaki pa yang bilang. Pangatlo naman sa listahan, South Korea. Kilala sa K-pop, K-drama at skincare. Pero lampas pa dyan, sobrang advanced din nila sa teknolohiya. Isipin mo, may internet sila na sobrang bilis at pwede ka pa magpa-deliver ng pagkain in less than 15 minutes. Para silang future sa panahon natin ngayon. Yung mga kumpanya gaya ng Samsung, LG at Hyundai, galing lahat diyan. Kaya malaki ang trade nila sa US, umaabot ng $100 bilyong kada taon. At dahil malapit sila sa North Korea, may mga sundalong Amerikano na nakadeploy doon para sa seguridad nila. Kaya syempre, ayaw ng US na masira ang ugnayan nila. Pero kahit sobrang modern at mayaman na ang bansa, may problema rin sila gaya ng sobrang baba ng birth rate. Kaunti na lang ang mga batang ipinapanganak, kaya kahit malakas sila ngayon, nangangamba na ang gobyerno sa kanilang kinabukasan. Pang-apat, India. Isa sa pinakamalalaking bansa sa buong mundo. Sa dami nila, halos isa sa bawat 5 tao sa mundo ay Indian. At sa bilis ng paglago ng ekonomiya nila, baka talunin pa nila ang US balang araw. Ang daming Indian Americans sa US. At halos 100 sa bawat 100 startup sa Silicon Valley ay may founder na Indian. Malaki ang ambag nila sa tech, negosyo at edukasyon, kaya hindi na rin katakataka kung bakit magiging visa-free na rin sila. Lalo na't libo-libo ang estudyanteng Indian sa mga universidad ng Amerika at malaki ang kita ng US sa kanila. Sa likod naman ng mabilis na pag-angat ng ekonomiya nila, meron ring malaking kontradiksyon. May mga tech CEO gaya ni Sundar Pichai ng Google, Satya Nadella ng Microsoft at Shantanu Narayan ng Adobe na lahat galing India. Pero kung iikot ka sa bansa nila, makikita mo ang matinding agwat ng mayaman at mahirap, parang dalawang magkaibang mundo sa iisang lugar. Ang bilis ng pag-unlad ng lungsod pero sabay rin ang paglala ng pollution at traffic. Kahit ganito, alam ng US na mahalaga ang India, lalo na pagdating sa global politics. Isa sila sa panangga sa lumalakas na impluwensya ng China. Ngayon naman, lipat tayo sa Singapore. Isipin mo, isang bansang kasing laki lang halos ng Metro Manila pero napakayaman. Dito bawal ngumuya ng chewing gum, pero hindi bawal ang maging milyonaryo. Grabe, di ba? Ang Singapore ay isang maliit na isla na ginawang isa sa mga pinaka-progresibong bansa sa buong mundo. Mula sa makikinis na kalsada, skyscrapers na parang sci-fi movie, hanggang sa airport na parang tourist destination na rin. Ang GDP per capita nila ay mas mataas pa sa US at Japan. Pero may kabaligtaran din ito. Isa ang Singapore sa mga pinakamahal tirhan sa mundo. Isipin mo,
Isang kotse pwedeng umabot ng higit $100,000 at ang renta, parang pang 5-star hotel. Pero bakit maraming gusto pa rin doon? Simple lang, opportunity. Kaya nga malakas din ang ugnayan nila sa Amerika. Maraming negosyo ng US ang umaasa sa matatag at mabilis na sistema ng bangko at logistics ng Singapore, kaya no wonder visa-free na rin sila sa 2025. Sunod ay ang Japan. Alam mo ba na isa ito sa mga bansang may pinakamatagal mabuhay ang mga tao? At kung mahilig ka sa anime, gadgets o kahit ramen, malamang may parte ng puso mo ang naka-Japan na. Pero kung babalikan mo ang kasaysayan, noong matapos ang World War II, wasak na wasak ang bansa nila. Pero ilang dekada lang ang lumipas, bigla silang naging ikatlong pinakamalaking ekonomiya agad sa buong mundo. Ngayon, sila ang tahanan ng mga brand tulad ng Toyota, Sony at Nintendo. At grabe rin ang teknolohiya nila, mga bullet train na halos di nalilate at mga robot na kasama na sa araw-araw na buhay. Pero may kinakaharap din silang krisis, yun ay ang populasyon nila mabilis na babawasan. Kaunti na lang ang gustong magkaanak, kaya ang gobyerno nagbibigay na ng pera para lang tumaas ang birth rate. Kahit ganito, hindi pa rin tinatalikuran ng US ang Japan. Isa pa kasi silang kaalyado pagdating sa militar. Wala silang full army, pero may isa sa mga pinaka-advanced na self-defense forces. Kaya syempre, kasama sila sa listahan ng visa-free countries. Ngayon punta tayo sa isang bansang maliit lang, pero grabe kung makapagbigay ng impact. Israel. Konti lang ang populasyon na mga nasa 9 milyon. Pero pagdating sa teknolohiya, military intelligence at innovation, sila ang nangunguna. Galing sa kanila ang mga tech gaya ng Waze, Intel processor at Iron Dome na panangga sa missile attacks. At kahit napapalibutan sila ng mga tensyonadong lugar, patuloy pa rin ang pag-usbong ng ekonomiya nila. Kilala na ngayon ang Israel bilang startup nation dahil sa dami ng bagong kumpanya at imbensyon na nanggagaling sa kanila. Marami ring Israeli ang pumupunta sa US para mag-aral at magnegosyo, kaya lalong tumitibay ang koneksyon nila sa Amerika. Kaya ayun, visa-free na rin sila pagdating ng 2025. Nakakabilib, di ba? Isang bansang maliit pero sobrang laki ng ambag sa mundo. Sunod sa listahan natin ay isang bansa na sobrang yaman na, para bang lahat ng mamamayan ay nabubuhay sa karangyaan. Welcome sa Qatar, isang bansang disyerto na kasing liit lang ng ibang probinsya, pero grabe kung makapang-influence sa mundo. Ang sikreto nila? Natural gas. Dito parang ginto ang gas dahil ito ang bumubuhay sa buong ekonomiya nila. Dahil dito, ang Qatar ay isa sa mga bansang may pinakamataas na GDP per capita sa buong mundo. Ang mamamayan nila, halos wala nang binabayarang buwis. Pero teka, hindi lang yan. May tinatawag silang Sovereign Wealth Fund na umaabot ng higit $300 billion para itong alkansya ng bansa na naglalaman ng kayamanan nila mula sa gas. At alam mo ba, isa rin ang Qatar sa mga aktibong kalahok sa global diplomacy. Meron silang media network na Al Jazeera na kilala sa buong mundo sa pagbabalita, lalo na pagdating sa mga issue sa Middle East. Sa sports, hindi rin sila nagpapahuli. Sila ang nag-host ng FIFA World Cup noong 2022 na isang napakalaking event na tumatak talaga sa mundo. Pero heto ang mas nakakagulat. Ginagamit pala ng pamahalaan ng Qatar ang kanilang yaman para bumuo ng matibay na relasyon sa mga makapangyarihang bansa, lalo na sa Amerika. Malaki rin kasi ang papel ng Qatar pagdating sa enerhiya at seguridad sa rehiyon ng Gulf, kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit itinuturing sila ng US bilang isang mahalagang kaalyado. Ngayon, lipat tayo sa isang bansa sa Southeast Asia na unti-unting bumubulaga sa mata ng mundo, ang Pilipinas. Mahigit 7,000 isla, mga magagandang tanawin at masasayahing tao, yan ang unang naiisip ng karamihan. Pero alam mo ba na ang Pilipinas ay isa na ring emerging powerhouse pagdating sa ekonomiya at teknolohiya? Bagamat marami pa rin tayong hinaharap na pagsubok gaya ng bagyo, kahirapan at politikal na kaguluhan, hindi rin maikakaila na matibay at lumalaban pa rin ang mga Pilipino. Halimbawa, isa ang Pilipinas sa mga nangungunang call center hubs sa buong mundo. Milyon-milyon ang nagtatrabaho dito sa BPO industry, sumasagot sa tawag
at tumutulong sa malalaking kumpanya mula sa iba't ibang bansa. Hindi lang yan. Sa Manila, padami na rin ng padami ang tech startups at foreign investors. Lalong tumitibay ang gitna ng ekonomiya natin dahil sa lumalaking middle class at booming tourism. Ang Philippine Peso kahit papaano lumalaban din at pinapakita ang tibay ng ating ekonomiya. At eto na ang malaking balita. Sa unang pagkakataon, magiging visa-free na ang pagpasok ng mga Pilipino sa US simula 2025. Isang patunay ito na kinikilala na ng Amerika ang halaga at kontribusyon ng Pilipinas sa rehiyon at sa mundo. Isang malaking hakbang ito para sa mga Pinoy na gustong maglakbay, mag-aral o makipagkalakalan sa Amerika. Ang dami talagang nakakamanghang bansa na kahit maliit, malaki naman ang ambag sa mundo. Mula sa kayamanang hatid ng gas ng Qatar hanggang sa resilience at sipag ng mga Pilipino, makikita mong hindi sukatan ang laki ng bansa para umasenso. Sa tingin mo, sa mga napag-usapan natin, anong bansa ang pinaka-naka-inspire para sa'yo? At kung bibigyan ka ng chance mamuhay sa isa sa mga ito, saan mo gustong tumira? Comment mo na yan sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.